Sure, here's an engaging and suspenseful introduction for your video. Malamig ang simoy ng hangin nang bumaba ako sa lumang bus na halos wasak na sa katandaan. Madilim na ang langit at tanging ilaw mula sa malalayong poste ang nagbibigay liwanag sa masukal na daan. Sa isang liblib na bahagi ng Negros, sa isang hasyenda na halos hindi mahagilap sa mapa, dito ako itinakdang magtrabaho. Hindi ko akalaing ang simpleng alok na ito ay magdadala sa akin sa isang karanasang hindi ko malilimutan, isang kwentong puno ng misteryo, takot, at isang bagay na hindi ko kailanman inakalang totoo. Ikaw ba si Danny? Tanong ng isang matandang lalaki na may suot na kupas na sombrero. Ako si Mang Erning. Sumama ka na, malayo-layo pa ang lakad natin papunta sa hasyenda. Habang naglalakad kami sa makipot na daan, ramdam ko ang malamig na hamog na bumabalot sa paligid. Tahimik ang buong kapaligiran, maliban sa huni ng mga kuliglig at mga alingaw-ngaw ng kung anong gumagalaw sa mga damo. Naramdaman ko ang kakaibang bigat sa dibdib, parang may bumabantay sa akin mula sa dilim. Ano bang trabaho ko sa hasyenda, Mang Erning? Tanong ko, pilit na binabasag ang nakakabinging katahimikan. Tagapangalaga ka ng bahay ni Senyor Isidro, sagot niya. Pero tandaan mo, huwag kang gagala sa gabi, lalo na kung may marinig kang tumatawag sa pangalan mo. Hindi ko maintindihan kung biro ba iyon o babala. Napatingin ako sa matanda, pero dire-diretso lang siya sa paglalakad. Mas lalong lumamig ang hangin. Pagdating namin sa hasyenda, tumambad sa akin ang isang malaking bahay na gawa sa lumang kahoy. May mga bintanang tila nakamasid sa sinumang papasok. Sa paligid, may malalawak na taniman ng tubo at sa di kalayuan, may isang makapal na kagubatan na tila nagkukubli ng kung anong lihim. Bukas, ipakikilala kita kay Senyor Isidro, sabi ni Mang Erning bago siya tumalikod. Magpahinga ka na muna. Nang pumasok ako sa loob ng bahay, naramdaman ko agad ang bigat ng hangin. Luma ang mga muebles at may amoy ng pinaghalong kahoy at insenso. Sa isang sulok, may isang lumang larawan ng isang lalaki na may matalim na tingin, si Senyor Isidro marahil. Habang hinahanap ko ang silid na tutulugan ko, may narinig akong mahihinang yabag sa itaas ng hagdan. Tumigil ako, nakiramdam. Alam kong ako lang dapat ang narito, pero parang may ibang tao sa taas. May tao ba rito? Tanong ko, kahit alam kong walang sasagot. Tahimik, biglang may bumukas na pinto sa ikalawang palapag, dahan-dahan, na para bang may gustong sumilip. Napalunok ako ng laway. Naninindig ang balahibo ko. Hindi ko alam kung lilisanin ko na ang bahay o susundan ang kung sino o anuman ang nasa itaas. At doon nagsimula ang lahat. Dahan-dahan akong lumapit sa hagdan, pinapakiramdaman ng paligid. Tahimik pa rin, pero ramdam ko ang bigat ng hangin sa loob ng bahay. Tumigil ako sa paanan ng hagdan at muling tumingin sa itaas. Bukas pa rin ang pinto, bahagyang nakangangang parang may nag-aanyaya sa akin na lumapit. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin, pero inangat ko ang isang paa at unti-unting umakyat. Nanginginig ang kamay ko habang mahigpit na nakakapit sa lumang kahoy na railing. Ang bawat hakbang ko may mahinang langit-ngit na parang bumabasag sa nakakabinging katahimikan. Pagdating ko sa itaas, lumingon ako sa paligid. Isang mahabang pasilyo ang nasa harapan ko, may ilang saradong pinto sa magkabilang gilid. Pero ang mata ko nakatutok sa pintong nakabukas ng bahagya. May tao ba rito? Muli kong tanong. Kahit hindi ko alam kung gusto ko ngang may sumagot, walang tugon. Lakas loob kong itinulak ng bahagya ang pinto. Dahan-dahan itong bumukas at sa loob ay isang lumang silid. May malaking aparador sa isang sulok, isang kama na may manipis na kumot at isang mesa na may lumang lampara. Ngunit ang pumukaw sa akin ay ang isang lumang litrato na nakapatong sa mesa, ang lalaking nakita ko sa larawan, sa ibaba si Senyor Isidro. Pero may isa pang bagay na mas nagpabilis ng tibok ng puso ko. Sa tabi ng larawan, may isang maliit na bote na may laman ng pulang likido.
Katabi nito ang isang itim na rosaryo at isang punit na papel na may sulat kamay. Huwag mong bubuksan ang aparador. Napalunok ako. Biglang may malamig na hangin na dumaan sa batok ko at ramdam ko ang kilabot sa buong katawan. May kakaibang pakiramdam akong bumabalot sa akin, parang hindi ako nag-iisa sa kwartong ito. Maya-maya, biglang may narinig akong mahihinang yabag sa pasilyo. Mabagal, mabigat, hindi galing sa akin. Napahawak ako sa mesa, pilit na pinapakalma ang sarili ko. Huminga ako ng malalim at sinubukang makiramdam. Pero bago ko pa maisip kung anong dapat kong gawin, may narinig akong mahinang bulong sa likuran ko. Hindi ko maintindihan ang sinabi, pero ramdam ko ang mainit na hininga nito sa batok ko. Mabilis akong napalingon, wala. Pero ang pintong dati ay bahagyang nakabukas. Ngayon ay tuluyang nakasara. Napalunok ako, pinipilit na pakalmahin ang mabilis na tibok ng puso ko eh. Sinubukan kong hawakan ang seradura ng pinto, pero malamig ito, parang bagong dampi ng hamog sa madaling araw. Pilit kong nilabanan ang kilabot na gumagapang sa balat ko. Dahan-dahan kong pinihit ang doorknob, ngunit bago ko pa mabuksan ang pinto, biglang may malakas na kalabog mula sa loob ng aparador. Napatigil ako, napaatras, hindi ako makagalaw. Ilang sandali akong nakatayo roon, nakikiramdam, ngunit wala nang kasunod na tunog. Lumunok ako ng laway at sinulyapan ng mesa. Ang papel na may babala, huwag mong bubuksan ang aparador, ay parang mas lalo pang nagbabadya ng panganib. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Anong meron sa loob? Lumapit ako sa aparador, huminga ng malalim, at inilagay ang kamay ko sa hawakan nito. Dahan-dahan ko itong pinihit, biglang bumukas ang pinto ng kwarto sa likuran ko. Napatalon ako sa gulat, mabilis na napalingon. Nakita ko si Mang Erning, nakatayo sa may pintuan, nakakunot ang noo at tila nag-aalalang nakatingin sa akin. Anong ginagawa mo rito? Malamig niyang tanong. Hindi ako agad nakasagot. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin sa kanya ang narinig ko, pero bago pa ako makapag-isip ng sagot, nilapitan niya ako at marahang isinara ang aparador. Huwag mong gagalawin yan, bulong niya. Kung ayaw mong mapahamak, lalo akong kinilabutan. Pero bago ko pa siya matanong, may narinig ulit kaming kaluskos sa labas ng bintana. May kung anong gumagalaw sa dilim. Tahimik kaming napatingin ni Mang Erning sa bintana. Sa labas, makapalang dilim at tanging ang mahina at malabo nitong refleksyon sa lumang salamin ang nakikita ko. Pero ramdam ko may gumagalaw sa labas. Hindi lang basta hangin, hindi lang basta hayop, biglang lumangit-ngit ang kahoy na dingding, parang may matatalas na kuko na dumaan dito. Napaatras ako habang si Mang Erning ay mabilis na sumilip sa labas. Kita ko ang pagkapit niya sa gilid ng bintana, ang pag-aalalang bumakas sa kanyang mukha. Diyos ko! Mahina niyang bulong, napalunok ako. Ano yon? Imbes na sumagot, mabilis niyang hinila ang makapal na kurtina at tiningnan ako ng matalim. Huwag kang lalabas kahit anong mangyari. Kahit may marinig ka, naiintindihan mo? Bago pa ako makatanong ulit, lumabas na siya ng kwarto, ang mabibigat niyang yabag ay naglaho pababa ng hagdan. Naiwan akong mag-isa, kinakabahan, habang ang paligid ay binalot ng matinding katahimikan. Sumandal ako sa mesa, pilit na nilalabanan ang panlalamig ng kamay ko. Pero bago pa ako tuluyang makapag-isip, isang tunog ang muling umalingaw-ngaw, isang mahaba, mababang ungol mula sa labas. Mahina lang ito sa simula, pero unti-unting lumakas, parang nagmumula sa kung anong nilalang na hindi dapat umiiral. Nanginginig akong lumapit sa bintana, dahan-dahang inangat ang kurtina, kahit sinabi ni Mang Erning na huwag. Doon, sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, may nakita akong anino, matangkad, payat, at may mahahabang kamay na unti-unting dumadampi sa bintana. Napaatras ako, at sa isang iglap, lumingon ito diretso sa akin. Mata naming dalawa, nagtagpo. Biglang bumukas ang pinto sa likuran ko, napakabilis kong napalingon sa pinto. Sa loob ng isang iglap, mula sa malamig na takot ay bumalot sa akin ang matinding kaba.
Akala ko si Mang Erning ulit, pero walang tao. Bukas lang ang pinto, bumabaling-baling dahil sa mahihinang ihip ng hangin. Kinuyom ko ang kamao ko, pilit pinapakalma ang sarili. Nanginginig ang hininga ko habang muling nilingon ang bintana. Wala na ang anino, parang mas lumala ang takot na nararamdaman ko. Mas gugustuhin ko pang makita ulit ito kaysa sa bigla na lang itong maglaho. Pakiramdam ko, hindi ito umalis. Pakiramdam ko, nandito pa rin ito, mas malapit. Nanginginig ang kamay kong inilapat ko sa pinto para isara ito. Pero bago ko pa magawa, isang malamig na hangin ang dumaan sa likuran ko. Hindi ito normal na simoy ng hangin. May dalang mabigat na pakiramdam, parang may humihinga sa mismong batok ko. Bumagal ang galaw ko, pilit pinipigilan ang sarili kong lingunin kung ano ang nasa likod ko. Pero nang marinig ko ang isang mahinang boses, isang bulong na malapit, sobrang lapit, hindi ko na napigilan. Lumingon ako, walang tao. Pero sa mismong aparador, na kanina lang ay mahigpit na isinara ni Mang Erning, nakabukas na ito. Dahan-dahan, parang may lumalabas mula sa loob. Hindi ako nakagalaw. Ang madilim na loob ng aparador ay parang isang puwang na hindi ko dapat titigan, pero hindi ko rin maiwasang pagmasdan. May mahihinang tunog mula sa loob, parang paggalaw ng marupok na buto, parang may bumubulong mula sa isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Dahan-dahan akong umatras, pero sa bawat hakbang ko, parang mas lumalapit ang naririnig kong tunog. Napakapit ako sa hamba ng pinto, halos mapapikit na lang sa takot. At doon ko narinig ang isa pang kaluskos, hindi sa harap ko, hindi sa likod ko, kundi sa ilalim ng kama. Napako ang tingin ko sa sahig. Kita ko ang madilim na espasyo sa ilalim ng kama at doon may isang bagay na hindi dapat gumagalaw. Isang kamay, maitim, mahaba ang mga daliri at dahan-dahang humihila palabas. Bago pa ako makasigaw, biglang humawak ang malamig na kamay sa paa ko. Napakabilis ng mga sumunod na nangyari. Nang dumampi ang malamig at matalim na mga daliri sa paa ko, para akong nakuryente sa sobrang takot. Pilit kong hinila ang paa ko palayo, pero mahigpit ang pagkakahawak nito. Pakiramdam ko, hinahatak ako papunta sa ilalim ng kama. Mabilis akong napasigaw, hindi na alintana kung may makarinig o wala. Pilit kong sinipa ang kamay na nakahawak sa akin at nang sa wakas ay nakawala ako, mabilis akong umatras papunta sa pinto. Nanginginig ang buong katawan ko pero hindi ko maiwanan ang kama. Hindi ko kayang hindi tingnan kung ano ang nasa ilalim nito. Dahan-dahan akong yumuko, ang puso ko halos lumabas sa dibdib ko. Sa anino ng ilalim ng kama, may isang pares ng mata, maliit, mapula, at nakatitig ng diretso sa akin. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at nakita ko si Mang Erning, mukhang takot na takot. "Umalis ka dyan!" sigaw niya. Hinila niya ako palayo sa silid at bago pa niya maisara ang pinto, may isang malakas na ingay na nagmula sa ilalim ng kama, isang matinis at matinding hiyaw, hindi ko alam kung hayop o tao. Gusto kong sumilip, gusto kong malaman kung ano talaga ang nasa ilalim, pero biglang sinara ni Mang Erning ang pinto at inilak ito. Hingal na hingal siya. "Sinabi ko sa'yo, huwag kang gagalaw sa aparador." Aniya, nanginginig ang boses. Nanggagalit sila kapag may nakikialam. Napatingin ako sa kanya, gulo ang isip. Sino? Ano sila? Hindi siya sumagot. Sa halip, mabilis niya akong hinila pababa ng hagdan. Kailangan nating umalis bago sila tuluyang lumabas. Pero bago pa kami makalabas ng bahay, may isa pang ingay na pumuno sa paligid. Hindi na ito nagmumula sa taas. Nanggagaling ito sa labas. Nang sumilip ako sa bintana, doon ko nakita, sa ilalim ng malabong liwanag ng buwan, maraming anino ang gumagalaw sa taniman ng tubo. Matatalim ang kanilang hugis, mahahaba ang mga kamay at isa-isa silang lumalapit sa hasyenda. Biglang bumigat ang hangin. Tumingin sa akin si Mang Erning at sa unang pagkakataon, nakita kong nanginginig siya sa takot. "Huli na," mahina niyang bulong, "alam na nilang nandito ka."
Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Mabilis akong hinila ni Mang Erning palabas ng bahay pero hindi ko maiwasang lumingon. Sa taniman ng tubo, ang mga anino ay patuloy na gumagalaw, palapit ng palapit. Hindi ko maipaliwanag kung ano sila, pero alam kong hindi sila tao. Sa bawat hakbang namin pababa ng hagdan, pakiramdam ko ay bumibigat ang paligid. Parang may malamig na hangin na sumasakal sa amin. Parang may mga matang nakatitig sa bawat galaw namin. Nang makarating kami sa bakuran, mas tumindi ang takot ko. Ang hasyenda na kanina lang ay tahimik at parang inabandona, ngayon ay puno ng hindi maipaliwanag na presensya. "Tumakbo ka!" sigaw ni Mang Erning. Hindi ko na inisip kung saan ako pupunta. Ang alam ko lang, kailangan kong lumayo. Sinundan ko siya patungo sa makipot na daan palabas ng hasyenda. Pero sa gilid ng paningin ko, may gumalaw. Isang anino, mabilis at hindi pangkaraniwan. Tumigil ako sa pagtakbo at lumingon. Doon sa dulo ng bakuran, nakatayo si Senyor Isidro o ang anyo niya. Maliit ang mga mata niya, nanlilisik sa dilim. Ang mukha niya ay payat na parang walang laman at ang ngiti niya hindi pangkaraniwan, hindi makatao. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit. "Masyado kang nag-usisa," mahinang sabi niya, pero ang tinig niya ay parang nagmumula sa maraming bibig. "Ngayon, hindi ka na makakaalis." Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Biglang hinawakan ni Mang Erning ang braso ko at hinila ako palayo. "Huwag kang titingin," utos niya. Wala akong nagawa kundi tumakbo. Tumakbo ako nang hindi lumilingon, kahit paramdam ko ang malamig na hininga na halos dumikit sa batok ko. Mas lalong lumakas ang mga ungol sa likuran namin, parang nagmula sa maraming nilalang na hindi ko gustong makita. Nang makita ko ang lumang kalsada palabas ng hasyenda, halos bumagsak ako sa lupa sa sobrang pagod. Ang paligid ay nagsimulang bumalik sa katahimikan, pero ang katawan ko ay nananatiling nanginginig. Humarap sa akin si Mang Erning, hinihingal, pero seryoso ang mukha. "Hindi mo na sila dapat binalikan. Mula ngayon, kalimutan mo na ang lugar na to. Hindi ako nakaimik. Alam kong may mga tanong pa ako, pero alam ko ring may mga bagay na hindi ko na kailangang malaman." At mula noon, hindi na ako bumalik sa hasyenda. Pero sa tuwing pumipikit ako sa gabi, sa tuwing dumidilim ang paligid, minsan sa gilid ng paningin ko may aninong gumagalaw at pakiramdam ko hindi pa sila tapos sa akin.